matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgression, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. Wonderful grace of Jesus, reaching the most defied, by His transforming power, making Him God's dear child, purchasing peace and heaven for all eternity, and the wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, higher than the mountains, sparkling like a fountain, all sufficient grace for even me, broader than the scope of my transgressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise His name. So you may now be seated na po. Grabe, nakaka-pressure pa rin po talaga mag-songlit. Marami na pong uma-attend tuwing prayer meeting. Amen. So sa mga papasok po, meron pa pong space po sa harapan. And ngayon po, dumako po tayo sa ating testimony po. And sabi po sa ni Preacher Romer po, si Sis Jenna din daw po yung mag-testimony. So tawagin po natin siya. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa privilege kay Lord na makatayo po sa inyong harapan. Bagamat binigla po ako ni Preacher Romer, pero sino pa naman po ba ako para tumanggi pagdating po sa Panginoon? Ano nga po bang pinagpapasalamat ko po yung buong week na nagdaan, ito pong mga nakaraang buwan, sa guidance at provision po ni Lord sa buhay ko. Ganoon na rin po sa 10 ng pamilya ko po dito sa Paris at sa Pilipinas po. Sa mga blessings po na pinaparanas ni Lord sa akin, sa trabaho po, good health, pinagpapasalamat ko po yon na may word po palaging ibinibigay si Lord. Amen. Para rin po makapagbalik po ako ng nararapat para sa Kanya. So, pinag-pray ko rin po yon ang masimulang makapag-tithes. So, malaking blessing po siya at malaking testimony po sa akin this year na makapagbalik sa blessing na binigay ni Lord. So, yun po, patuloy ko pong pinagpapasalamat yung kabutihan niya sa buhay ko. Naway magpatuloy po sa ganda ng aking nasimulan. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa atin. Amen po, Sis Vienalyn. And ngayon po, dumako po tayo sa ating special number. Tawagin po natin si Bro Nicolo po. Good evening po sa inyong lahat. Kanina pong papunta po ako, hindi po ako kinakabay. Bigla po akong kinabahan ngayon. Yung supposed to be po kasi last week po ako kakanta. Pero pina-record na po ako and everything. Pero hindi nga po natuloy yung prayer meeting po online. So
kinuntakan po ako nung Tuesday po ata ngayon. Sinabi po na ngayon ko na lang daw po gawin. Ngayon pong nasa harap na po, okay naman talaga. Pagkasagan po, sabi ko po kayo. Okay po, yung title po ng kakantayin ko po ngayon is The Strength of the Lord. Sing on, brother. Sometimes life seems like words and music that can't quite become a song. So we cry inside and we try again and wonder what could be wrong. But when we turn to the Lord at the end of ourselves, like we've done a time or two before, we find His truth is the same as it's always been. We'll never will need more. It's not in trying, but in trusting. It's not in running, but in resting. Not in wondering, but in praying. That we find the strength of the Lord. He's all we need for our every need. We never need be alone. Still He'll let us go if we choose to live life on our own. Then the only good that will ever be said of the pains we'll find ourselves in. There are places to gain, the wisdom to say, I'll never live Him again. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wondering, but in praying, that we find the strength of the Lord. It's not in trying, but in trusting. Not in running, but in resting. Not in wondering, but in praying, that we find the strength of the Lord. Amen po. Halatang di man po kinakabahan. So, ngayon po, dumako po tayo sa ating... Wala tayong bike? Naka-off. Baka naka-off. Sige. Hello? Ayan, okay na. So, ngayon po... Huwag kang kabahan. Yes. Pero ito po, mas lalo po siyang dapat kabahan kasi last week po siya kinakabahan. So, ngayon po, i-prepare po natin ang ating hearts and mind po. And take note na din po. So, tawagin po natin ang ating youth pastor. Ay, hindi, youth preacher pala po. Tawagin po natin si Preacher Ned po. Kakabahan, brother Jess. Aisa. Amen. Amen.
Okay, so Mercy JS, no, maraming salamat po. So, may binigay po sa akin advice si Preacher Dante, no? Sabi niya, pag kinakabahan daw ako, tingin lang daw po ako kay Mariel. Pero lalong tumitibok yung puso ko kaya. Ano na? Pero pwede na po. Pero pwede. Amen. So, okay. So, nagpapasalamat po muna kay Pastor no, for giving me another opportunity. Sige po, start na po. Kaya po may limit po yung time natin. So, maraming salamat po kay Pastor for giving me another opportunity po para po tumayo dito sa harapan at i-preach po ang salita na Panginoon. So, medyo papansin medyo sinisino kaya po kasi kinakabahan. Dito po. Okay, so start na po tayo, no? So buksan na po natin ang ating Bible sa Book of Luke, chapter 14. Book of Luke, chapter 14. Babasahin ko na lang po at saka sundan nyo na lang po ako sa pagitan ng gamitin mo. So hanggang verse 1 to 6 lang tayo, no? Pero yung papag-aralan po natin is yung buong chapter. So say amen po pag nakita nyo na, babasahin ko na lang po. The Bible says on the book of Luke, chapter 14, verse 1. And it came to pass as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the Sabbath day, that they watched him. And behold, there was a certain man before him which had the dropsy. And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying, Is it lawful to heal on the Sabbath day? And they held their peace. And he took him and healed him and let him go. And answered them, saying, Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the Sabbath day? And they could not answer him again to these things. Let's come to the Lord in prayer. Lord Heavenly Father, kami po yung lumalapit sa inyo, Panginoon, para po humingi po kami ng strength and guidance po sa aming papag-aralan na salita ninyong hinantong po pa sa amin ngayong gabi na to. We hope and pray na patuloy niyo po ko bigyan ng wisdom and courage and confidence po para po i-deliver itong mensahe na to, Lord. I hope din po ilay niyo po kami sa mga distraction na patuloy po na sa paligid po namin. And hope and pray na ito pong mensahe na to ay magamit po sa aming buhay Kristiyano, hindi lang po sa loob ng church, kundi din po sa labas ng church. We hope and pray na ma-apply po namin to sa aming buhay, O Lord. Pipray po namin ng mga parating pa lang po, nawa na kayo po patuloy magbigay po ng protection sa kanila, na makarating po sila dito sa aming place of worship in a good condition. Kaya po, Panginoon, alam po namin na may mga kasalanan po kami nagawa, pero alam po namin, Panginoon, nandiyan kayo, parati po kami binibigyan ng mercy. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagbibigay ng biyaya sa aming Panginoon para po makapakinig ng inyong mensahe. Kaya po, Panginoon, maraming salamat po. Ibabalik na po namin puri pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. So, dito po, before ko po i-start yung main topic natin dito sa chapter 14, bibigyan ko lang po kayo ng context, small context na po dito sa book of, sa chapter 14. Jesus was invited by a prominent figure ng isang Pharisee, a chief, during the Sabbath day. Isang tradition na to sa mga Jewish, na parang to discuss the law, to communicate, parang fellowship na, kumbaga, para sa atin. And pero yung pag-invite sa kanya, hindi yung type na pang hospitality, kundi to observe him. Makikita po natin yan sa verse 1. Parang trap sa kanya. Yung reason dyan is, pag bumalik po tayo sa chapter 13, si Jesus Christ, may ginawa po siya during ng Sabbath day. Nag-heal po siya ng woman. Yung mga Pharisee, nakita to. Yung mga, sa mga hindi po nakakaalam, yung Sabbath day sa Jewish po, is a day na to rest, not to work. Sa kanila, yung pag-heal, counted yun as a work.
Ngayon, yung mga Pharisee, nakita sila ng mali sa ginawa ni Jesus Christ. Ngayon, yung mga Pharisee kasi, may mga sila yan, napapansin nila si Jesus Christ, tumataas na yung influence niya. Pinoproclaim niya yung sarili niya as the Son of God, the Messiah. Siya yung nag-heal, nagbibigay ng miracles, left and right, resurrecting the dead. Pero yung mga Pharisees, hindi sila niniwala doon. Kaya ginagawa nila, naghahanap sila ng butas kay Jesus Christ. Pero, kaya ito yung ginawa nila. Kaya yung nalaman nila yung ginawa ni Jesus Christ sa babae, nag-heal siya during the Sabbath day, nagalit sila. Sabi na, ano ginagawa mo? During the Sabbath day, ba't ka nag-work? Ba't ka nag-heal? Dapat hindi mo ginagawa yan. So tingin nila, nakachempo na sila kay Jesus Christ. Kala nila, nakahanap sila ng butas. Pero, sa sobrang focus nila kay Jesus Christ, hindi nila napapansin, ang dami din pala nilang butas. Sabi ni Jesus Christ, mga hypocrite, pag yung mga donkey nyo, yung mga kalabaw nyo, yung mga animals nyo, pag kailangan nila ng tulong, kayo ay nag-work during the Sabbath day. Pero itong babae, daughter of Abraham, kadugo nyo, isang Jewish din, hindi nyo tutulungan. Yun yung kaya, at least dito yung mga Pharisee, yung narinig nila ito, mas maganda, hindi na sila nagsalita. Mas maganda na din na hindi sila nakipagtalo kasi reasonable naman yung sinabi ni Jesus Christ. Napaka-reasonable. Kaya at least sila may modesty sila, pero paano naman tayo? Pero pinapagalitan na nga tayo, pero at the same time, tayo pa yung nagagalit, di ba? Mabuti yung mga Pharisee, may modesty sila dahil nga reasonable naman yung binigay ni Jesus Christ na reason. Napaka-hypocrite ng mga Pharisee. Porket naghahanap lang sila focus sila sa paghanap ng butas kay Jesus Christ. Hindi nila alam, meron sila napakalaking butas pa na hindi nila napapansin. Amen. Hindi lang din po, yan. So yun po. So yun yung reason kung bakit nila ino-observe si Jesus Christ para din makahanap ulit ang butas. Dahil ganon kataas yung influence ni Jesus Christ. Dahil nga, tinatry nila. Kala nila, nakahanap na kayong butas. Eto na. Consider na namin siya as a lawbreaker. Someone who doesn't follow the rules, the custom, and the old law. Pero hindi yun yung nangyari. Yung social status din dati sa mga Jewish ay mga, sa kanila yan, mga important. Kaya during this chapter 14, yung papag-aralan natin, makikita po natin dyan is yung yung priority nila sa sarili nila. Yung priority nila by choosing a certain type of seat next to the chief Pharisees. Pero yung napansin dito ni Jesus Christ, dapat hindi mo focus yung mga ganong bagay dahil isa kang prominent figure. Dapat binababa mo yung sarili mo. Kaya madami siyang binibigay na parables and life lesson para magbigay ng humility sa atin. Amen. During the feast, Jesus showed their hypocrisy, their desire for power and authority. Dahil kasi po, mga Pharisees sila, so may mga position po sila. May mga kayamanan sila. For them, power and money equals more authority sa ibang tao. Pero dapat hindi yun yung pinofocus, yung sabi ni Jesus Christ. Kaya po, ipapag-aralan po natin yan. I-analyze po natin yung book of Luke ng chapter 14, in which Jesus Christ judged everyone in the feast. Hindi po lang yung mga kasama niya, hindi lang po yung mga Pharisees, kundi yung mga kasama niya din. Dahil lahat po dito, dapat po, example din dito si Jesus Christ, wala siyang favoritism. Wala siyang focus lang sa isang target. Talagang pinofocus niya lahat. Talagang yung preaching niya, yung salita ng Panginoon, hindi lang sa isang tipong tao, kundi for everyone. Amen. Amen. Kaya po, we will learn the cost and the sacrifices of following Jesus Christ. Kaya po, ang title po ng ating, for tonight, ang ating pag-aralan is the cost of commitment. Good point. Preacher. The cost of commitment. Read on. In the first 6 verses, yung binasa ko po, no, yung mga Pharisees nag-start na kagad sila i-intimidate si Jesus Christ. Makikita po natin yan sa verse 1. Pakibukas, Brother RJ.
Sabi dito, and it came to pass as he went into the house of one of the chief priests to eat bread on the Sabbath day. Ito po, sinabi dito, that they watched him. Ino-observe ngayon si Jesus Christ. Ito pa yung sinasabi ko sa inyo, naghahanap sila ng butas para i-humiliate si Jesus Christ and accuse him of breaking the Sabbath rules. Pero hindi nangyari yon. As they continue on, nakakita po sila ng isang tao may sakit na pangalan, yung sakit po is dropsy. Parang namamaga po yung katawan. So, tinanong ni Jesus Christ ngayon sa mga Pharisees, is it right to heal someone during the Sabbath day? Ngayon, yung tanong doon, hindi na masasagot ng mga Pharisees. Kasi pag sinabi nila yes, parang ina-admit nila it's okay to break the Sabbath rules. Pero pag sinabi naman nilang no, mapapahiya sila kasi nga yung nangyari nga sa chapter 13, napahiya yung mga Pharisees. Kapwa-tao yon. Kaya dapat tutulungan nila yon. Kaya ginawa nila, nagstay silent na lang sila sa verse 4 if I'm not mistaken. And they held their peace. Yun po, sabi ng Pharisees. Hindi na lang sila nagsalita. Dahil alam po nila lagi pa silang mapapahiya. Ganun po, sa sobrang focus nila kay Jesus Christ, hindi nila alam, sila din pala ay may dumi. Ngayon, nagbigay po siya ng parable dito si Jesus Christ. Sabi niya, Jesus told them, punta pa tayo sa verse 5. Sabi dito ni Jesus Christ, and answered them saying, which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the Sabbath day? Sabi po dito, kasi po pag kinompare po natin yung price ng mga donkey at saka ng kalabaw dati, parang kotse na yan ngayon. Dahil yung mga donkey sila nagpupul ng mga heavy things, yung mga kalabaw sila yung nag-work sa farm dahil kailangan po yan. Kaya kapag kinompare natin yan, parang yung cost ng mga hayop na yan is expensive. Kaya, of course, yung mga Pharisees, maano sila doon. Mako-concern sila, ay, ang mahal niyan, kaya dapat tulungan natin maski na Sabbath day. Sila, yun yung kinompare dito ng Jesus Christ. Pag mga animals nyo yan, tutulungan nyo during the Sabbath day, pero pag may tao nyo during the Sabbath day, pero pag may tao na kailangan ng tulong nyo, hahayaan nyo lang. Yung sabi ng Jesus Christ. He insinuated that they are hypocrites pagdating lang. Hindi lang sila kumikilos unless it's in their favor. Ganon po ka-hypocrite yung mga Pharisees. Right. We can see that Jesus wants us to choose compassion over customs. Yun po yung first point po natin. Compassion over customs. Ano po makikita natin dyan? Is care for the suffering. As Jesus healed the sick. Gusto po ni Jesus Christ dito, hindi lang tayo magpakita ng compassion, ng affectionate inside ng church. Kundi lang din po, pakita din po natin during, every day. Kaya hindi po exception yung church, hindi po exception yung Sunday sa atin. Dapat po, pagdating sa kinabukasan, Monday to Saturday, ganun pa rin po tayo. Papakita pa rin tayo ng affection and compassion sa kapwa natin. Huwag po tayo maging plastic. Huwag tayo maging fake news. Kaya po ba, Pastor, tinatawag niyo po ba si Ma'am Alma na mahal ko sa Sunday lang? Tinatawag niyo din po ba siya sa church? Opo, oo. Ako, kaya niya pag sinabi niya hindi. Iba yung example, wala na. Kaya po, pakita po natin. Pag kaya po natin mahalin yung mga kapwa po natin, mas maganda. Pag hindi po natin pag kaya po natin mahalin yung mga kapwa po natin sa labas ng church, dapat kaya din natin gawin yan during the whole week. Right. Talagang wag natin gawin exception yung Sunday. Hindi lang porket Sunday lang, doon ka magiging santo, doon ka mag-pray, doon ka mag-start ng Bible, doon ka magpapakita ng masunurin ka. Hindi, dapat during the whole week, kapakita mo yan dahil pina-follow mo ang guidance ng Panginoon. Hindi lang po care for the suffering. Challenge the self-righteous as God who did God's will. So yung una po is care for the suffering. The second is challenge the self-righteous. Isa po natin sa Hosea
6, chapter 6, verse 6. Hosea chapter 6, verse 6. Don't chase a trap. Alam nyo ba, nung nagtatrabaho pa ako sa Singapore, 6, verse 6. Hosea. H-O-S. Hosea. Yes, thank you, Brother Archie. Sabi po dito, for I desired mercy and not sacrifice. Punta naman po tayo sa book of Matthew, chapter 12, verse 7. Dito po si Jesus Christ nagsasalita dito. Matthew chapter 12, verse 7. But if you had known what this meaneth, I will have mercy and not sacrifice. Dito pa sasalita dito si Jesus Christ. Totoo po, ang Sabbath day ay talagang hindi po nag-work. Pero dapat wag nating i-twist yun. Punta po tayo doon sa Exodus chapter 20 verse 8 up to 10. Makikita po natin dyan. God did wants us to rest. It was a command. God commanded it himself. Pero yung mga Pharisees, iba yung tinitwist nila yon. Ginagawa nilang burden yon. Dapat gawin natin blessing yon. Amen. Gawin natin blessing. Ito po, sabi dito, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gates. Yung na-focus po dito ng mga Pharisees is yung verse 6 to verse 10. Nawala po yung verse 8. Dahil po, yung last 4 words, nakasulat doon, to keep it holy. What does it mean to keep it holy? To follow God's guidance, to follow God's command, and to show mercy to anyone. Dahil yun po sinabi ng Hosea chapter 6 verse 6. For I desired mercy and not sacrifice. Pag sabi po sa holy, dapat i-set apart natin yan kay God. Hindi lang yung pag-rest. It does not mean only physical rest, kundi spiritual devotion din. Kaya po dapat i-challenge natin yung self-righteous dahil may mga tao talagang twist yung salita ng Panginoon. Kaya dapat focus lang tayo, i-focus tayo sa guidance ng Panginoon. Kaya po magbigay po tayo ng mga verses. Hosea chapter 6 verse 6. Yung actually sinabi ni Jesus Christ, Matthew 12:7, I desired mercy. Mas prefer niya yung mercy kesa sa sacrifice. Hindi lang po yan. Choose to serve. As Jesus served the people, si Jesus po, ginawa niya dito, binaba niya mismo yung sarili niya. Instead, kaya niyang gawin yon. Kaya niyang gawin yung bumaba siya dito bilang equal footing ni God. Pero hindi niya ginawa yon. Ginawa niya, bumaba siya sa lupa na to, nagkatawang tao, para ipakita sa mga tao, pwede niyang gawin sarili niya as an example. Dapat ganun din yung gawin natin. Set ourselves as an example as Jesus did for us. Dapat i-demonstrate natin yung pagmamahal through action. Kaya po, yan yung makikita natin dyan. Compassion over customs. Yung mga old tradition na po yan. Pero focus pa rin po tayo sa command ni Jesus Christ. Acts chapter 20. Verse 35. Acts chapter 20, verse 35. Verses po na ito, mga alam natin. Yes. What Paul said sa Bible. And then, kinote niya si Jesus Christ. Sabi ni Paul, I have shewed you all things, how that so laboring ye ought to support the weak. Yan po. Kaya po, compassion over custom. Balik pa rin po. How that so laboring you, support the weak. And to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. That is what Jesus said, according to the Bible. Kaya po dito, talagang makikita po talaga natin dyan, is yung cause. Compassion over cost. Yung cost ng commitment.
wag nating gawin yung Sabbath day as a parang exception lang para sa atin para maging good Samaritan tayo. Gawin natin yan every day. Monday to Sunday. Outside and inside ng church. Wag natin ipakita lang sa mga tao porket may ministry ka, porket may position ka, doon mo ipapakita. Doon mo ipapakita yung pagiging good Samaritan mo. Pero pagdating sa labas, nako, anyari, good Samarites. Sabi ni Decon, good one, Decon. Good boy, preacher. Anyari na po ito. Kaya po, compassion over customs. Care for the suffering, challenge the self-righteous, and choose to serve. Sa verses 7 to 14 naman po ng Book of Luke chapter 14. Na-notice niya po dito ngayon si Jesus Christ during the feast, yung mga Pharisees na nag-choose sila ng mga best place, best seat. Supposedly para incur yung favor ng feast, ng banquet during the yung sabihin na yun, tama, yung banquet. So si Jesus Christ nagbigay siya ng parables. Kasi po, ngayon dito, bibigyan ko po kayo ng small context. Dati po, sa mga Pharisees, halata dito pa lang makikita pa lang natin na important yung social status sa kanila. Napaka-importante yung recognition, and then yung ano sa kanila, yung social status nga, sa kanila importante yun. Kaya ginawa ni Jesus, ginamit niya yun against them. Sinabi niya, paano kung may mas importante na dumating? E di yung upuan na kinuha mo, mas maganda, ipapamuka niya. E di lalo ka mapupunta sa mababa. Paano kung may isa pang dumating? E magiging bababa ka ng pababa. So napunta ka from highest seat to the lowest seat. So ikaw lang yung mapapahiya. Sabi ni Jesus Christ, kaya mas maganda kung mag-choose ka ng best place, mag-choose ka ng lowest place. Dahil there might be a chance na yung host mismo, siya mismo makakapansingan, sabi niya, ba't ka nakaupo dyan? Napakahampoy mo naman, dito ka sa tabi ko, kumain ka katabi ko. Yun sabi ni Jesus Christ. Amen. Nagbigay din siya ng advice sa host. Dito naman po is about hospitality. Sabi niya dito, huwag mong i-invite yung mga pamilya mo, kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo, dahil pag i-invite mo sila at hindi sila nakarating, magbibigay lang sila ng excuse. Kundi, invite mo lang yung mga tao na ngailangan. The poor, the blind, the lame, and the sick. At sila ay pupunta. Wala silang mabibigay sa iyo as kind of repayment, but you will be rewarded by your justified works. So, pwede natin i-insinuate to by God's inviting us to His kingdom. Dahil yung pag-invite ni God sa atin, hindi lang po yan exception sa mga taong may nakamit sa kanilang buhay, may mga tinapos, may mga merit. Hindi po, counted yan sa kahit kahit sino man po tao. Kahit anong status ko, invited po kayo sa kingdom ni God. We can see Jesus wants us to lower ourselves. Second point, choosing humility. Yan po makikita natin from verse 7 to 14. Choosing humility. Ano po yung gagawin natin? First, position ourselves low. Dapat bilang Kristiyano, huwag nating isig yung attention or recognition ng ibang tao. Yes, amen. Either we humble ourselves or someone else's will. Yun po yung sabi sa verse 11 ng Luke chapter 14. Paki-open this. For whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbled himself shall be exalted. Right. Jesus Christ said, Amen. Right. yes. Good job. It was common in all Jewish cultures to seek status. Pero si Jesus Christ, twinis niya yan. Dahil ang ginawa niya, pag binuksan po natin sa Matthew 20,
Matthew chapter 20 verse 16, sabi niya, the first shall come last and the last shall be first. Kaya sinabi niya din, social status, kahit anumang kinamit mo, walang silbi sa akin yan. Basta, i-follow mo lang God's command, and then all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Amen. Right. Amen. As a Christian, we shouldn't compete with others, but comply to one another. Right. Amen. Beautiful. Amen. Right. Hindi lang po position ourselves low, kundi prefer other first. Ito po, preacher, pero sabi po ni Jesus Christ, wag natin invite yung mga kapitbahay, kapamilya natin, mga kaibigan. Pero bakit po yun yung sinabi niya? Yung reason dyan is kasi po sila ay meron na eh. Hindi naman na nila kailangan kagad tumaba dahil feast yun. Baka mayroon magkakayanan na sila. Kasi po, yun yung nangyari. Pag kinontinue po natin yan yung verse, from verse 16 up to verse 24. Nangyari po dyan, yung sinabi ni Jesus Christ ay nagkatotoo. Ngayon, in-invite ng host yung mga kaibigan niya. Ngayon, isa-isa sila nagbibigay ng excuse. Sabi nila, ay, wait lang, may binili akong lupa. Kailangan ko puntahan yun. Hindi po ako makapunta. Yung isa naman, may binili akong hayop. Hindi ako makapunta. Yung isa naman, kakasal ako. Hindi ako pupunta. Nagalit ngayon yung host. Ngayon, ginawa niya yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi niya sa servant niya, invite mo lahat ng mga tao na may mga, the poor, the lame, the sick, the blind. Invite mo sila. Papasukin mo sila. And then yun nangyari. Pumunta sila. Pumasok sila sa feast ng host, ng isang chief Pharisee. Ngayon sabi ng chief Pharisee, natuwa siya. Ngayon sabi niya sa servant niya, punta ka ngayon sa daan. Kung sino man nakikita mo, invite mo sila. Pasok sila dito sa feast ko. Ngayon lahat sila pumunta. Kaya po doon, it shows na may mga tao na ngailangan. Mas more need nila yung blessing ng Panginoon kaysa sa mga tao saved na. Hindi naman natin pwedeng invite sila, pastor, mga preachers sa during Sunday. Dahil every Sunday, pupunta naman na sila. Automatic na yan. Kaya dapat invite natin yung alam natin ng mga tao na ngailangan ng guidance ng Panginoon. Kung may mga kakilala man tayo, nag-question, invite natin, sabihin mo nandun si pastor, explain niya sa'yo. Punta ka, makinig ka na mensahe, baka po mabibless kayo sa message ni preacher. Tingnan niyo po mga ministry namin para po baka mag-gets niyo po yung mga gawain namin bilang Baptist. Amen. Kaya yun po yung sinabi niya, others, prefer others first. Yung mga tao na ngailangan. Hindi lang po yun. Dapat i-practice din natin yung selfless giving. Hebrews chapter 13. Hebrews chapter 13 verse 16. But to do good and to communicate, forget not, for with such sacrifices God is well pleased. Kaya po, yan din pagbibigay natin. Kaya po, focus tayo sa mga tao na ngailangan pa muna. Magbigay tayo ng mga biya sa mga tao mas nangailangan pa. Huwag tayo mag-focus sa mga tao, alam na natin safe na sila. Alam na natin okay na sila, kaya dapat focus muna tayo sa mga tao mismo talaga nangailangan. Kaya po, choose natin humility because we have to position ourselves low, prefer others first, and practice selfless giving. Amen. Amen. Yan po yung second point po natin. So mabilis na po tayo, no? Pero hope and pray na clear naman po yung mensahe. And kung may mga tanong man po kayo, mga preachers natin, at si pastor, para pasagutin ang mga tanong. Sa verse 25 to 33, si Jesus naman po, nagbigay siya ng 2 parables. Dahil po, during the feast, may dumadami na yung mga followers niya. Ngayon, sinabi niya to sa mga followers niya. Sabi niya, dapat mag-ready kayo mag-sacrifice. At kasi there will be times na dapat magbigay kayo ng sacrifices and mag-face kayo ng trials. Makikita natin yan sa verse 25 to 26. Verse 25 to 26.
No, 26 to 27. Sorry, makikita po natin yun. I-explain ko po sa inyo maya-maya. Pero bigyan ko lang po kayo ng mga few context dito. No? Ngayon, kinompare na ngayon yon yung pagpa-follow kay Jesus Christ by building a tower. Sabi niya po dito, may tao po magbibuild ng tower, pero hindi niya namalayan or hindi nawala sa isip niya yung cost ng pagbibuild ng tower, yung mga materials. Kaya yung binild niya lang is yung foundation. Ngayon, sabi ng yung mga tao doon, magbibuild ka ng tower. Nasaan na? Nasaan na yung tower? Kaya yung binigay niya parable. Hindi lang din yun, may binigay pa siyang parable na isang hari, gusto niya nag-declare ng war sa isa pang hari. Pero hindi niya napansin, yung army niya is twice as many as his. So ano po yung meaning doon? Dapat maging fully prepared tayo sa pagkukomit kay Jesus Christ. Dapat hindi half-heartedly. All in dapat tayo dito. Jesus wants to show that following him should be full-hearted and must fully commit to him and his words. Kaya sinabi ni Jesus Christ dito, dapat maging ready tayo sa sacrifices sa verse 26 and trials we will face sa verse 27. Punta po tayo sa verse 26. Sabi po dito, no, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, ye and his own life also he cannot be my disciple. Anong meaning dito ni Jesus Christ? Sabi niya, pag hindi mo kayang i-hate, ito mga nabanggit ko, mga parents mo, mga anak mo, di kita pwede maging disciple. Ano po yung maano natin dyan? So, third point po natin is counting the cost. Third point is counting the cost. And then, ano po makikita natin dyan is prioritize Christ above all. Yung reason kung bakit tayo mapofocus ngayon dyan sa verse 26, isang in general lang po yan. Parables. Ginawa nilang metaphor. Kasi yung mga relationship, earthly relationship, lalong lalakas yan pag focus tayo kay Jesus Christ. Pag pinocus natin yung relationship natin sa Panginoon, lalong lalakas ang relationship natin sa mga kapwa natin. They will have fully support for you kasi nga, focus tayo, pinagpipray natin sila. Kaya nga po kagabi, talagang fully support sa akin ang aking partner, no? Sabi niya kagabi, sabi niya sa akin, support lang kita, focus ka muna dyan. Fully support ako sa iyo. Kaya, sabi ko sa sarili ko, pambira. Ang sweet naman. Sabi ko, God, Jesus, ganito ba talaga magkaroon ng girlfriend? Grabe. Ang sarap mag-serve sa inyo. Kung ganito palagi, nako, everyday, para gusto ko nag-preach. Everyday, ganito na lang mag-preach. Prioritize po natin Christ above all. Dahil si Jesus Christ is yung foundation natin. Punta po tayo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Amen. 1 Corinthians chapter 3, verse 11. Sabi dito, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Kaya dapat, pag strong yung relationship natin sa Panginoon, strong din yung magiging relationship natin sa iba. Dahil walang makakaputo sa relationship natin kay Jesus Christ. Kahit lumayo man tayo kay Jesus Christ o lumapit, nandun pa rin siya, hindi niya tayo pababayaan. Yung foundation natin is still standing. Dahil pag hindi tayo naka-focus sa kanya, hindi natin siya pinaprioritize. Punta tayo sa Matthew chapter 7 verse 26 to 27. Matthew chapter 7 verse 26 to 27. And sabi dito, and everyone that heareth these sayings of mine and doeth them not shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sand. And sabi sa next verse, and the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell, and great was the fall of it. Dahil pag mahina yung foundation natin, mahina yung relationship natin kay Jesus Christ, pag dumating ang mga trials and tribulation, ganyan na mangyayari sa buhay natin.
Ganyan na mangyayari sa mga relationship natin. Kaya focus tayo sa relationship with Jesus Christ. Kaya po, prioritize Christ above all. Kaya po, yun yung meaning doon sa verse 26 ng Luke chapter 14. Sabi po, kung kaya mong hindi mo kayang i-hate yung mga all of this above, di kita kaya maging disciple. Kaya dapat ako muna yung focus mo. Kaya prioritize Christ above. Hindi lang po yan. Prepare for sacrifice. Verse 27. Ito po, focus pakibukas please. Ito po, sinabi, and whosoever doth not bear his cross and come after me cannot be my disciple. Ito, another condition. Sabi po dito, ano po yung meaning dito? Bear not his cross. Dito po, in Jesus' time, yung pagbe-bear ng cross symbolizes shame, suffering, and death. Kaya po, sinabi dito, gusto ni Jesus Christ, He wants His followers to endure hardships, rejection, and even persecutions. Yan yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi niya, pag dapat i-bear mo yung cross. I-bear mo lahat ng mga mangyayari sa iyo dahil yan nangyari na sa akin yan. Ako na nagsalo ng lahat ng mga masama na nangyayari sa iyo. Ako na nag-take ng sin mo. Ngayon, the only thing for you to do is accept me as your Lord and Savior. Kaya prepare for sacrifice. Mangyayari din yan. Kaya po, pag pinocus po talaga natin si Jesus Christ, may mangyayari na ganyan. Bearing His cross. Buksan po natin sa Romans 8. Romans chapter 8, verse 18. By enduring hardships, rejection, and even persecutions, at the end, we will have great success. The Bible says, Romans chapter 8, verse 18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. Temporary suffering, temporary persecution. Dahil pagdating sa huli, wala na yung mga negative things na yan. Amen. Kaya po, makikita po natin dyan. Yung una po is prioritize Christ above all. Secondly, prepare for sacrifices. And third last natin is persevere through trials. Last natin sa third point, pero may isa pa po. Kaya yan po yung ma-focus natin. Counting the cost. And then, last point, and conclusion na din natin. As we end this chapter with verses 34 and 35, paki-flash please. Dito po, si Jesus Christ, tinatawag niya yung mga disciples. Ginagawa silang metaphor bilang salt. Ano po ba yung salt na yon? Ano po ba pwedeng gawin ng salt? Kay Jesus Christ. Pag dumating ang mga trials and tribulation, ganyan na mangyayari sa buhay natin. Ganyan na mangyayari sa mga relationship natin. Kaya focus tayo sa relationship with Jesus Christ. Kaya po, prioritize Christ above all. Kaya po, yun yung meaning doon sa verse 26 ng Luke chapter 14. Sabi po, kung kaya mong hindi mo kayang i-hate yung mga all of this above. Kaya prioritize Christ above. Hindi lang po yan. Prepare for sacrifice. Verse 27. Ito po, focus pakibukas please. Ito po, sinabi, and whosoever doth not bear his cross and after me cannot be my disciple. Ito, another condition. Sabi po dito, ano po yung meaning dito? Bear not his cross. Dito po, in Jesus' time, yung pagbe-bear ng cross symbolizes shame, suffering, and death. Kaya po, sinabi dito, gusto ni Jesus Christ, He wants His followers to endure hardships, rejection, and even persecutions. Yan yung gusto ng Panginoon. Kaya sabi niya, pag dapat i-bear mo yung cross.
I-bear mo lahat ng mga mangyayari sa iyo dahil yan nangyari na sa akin yan. Ako na nagsalo ng lahat ng mga masama na nangyayari sa iyo. Ako na nag-take ng sin mo. Ngayon, the only thing for you to do is accept me as your Lord and Savior. Kaya prepare for sacrifice. Mangyayari din yan. Kaya po, pag pinocus po talaga natin si Jesus Christ, may mangyayari na ganyan. Bearing His cross. Buksan po natin sa Romans 8. Romans chapter 8, verse 18. By enduring hardships, rejection, and even persecutions, at the end, we will have great success. The Bible says, Romans chapter 8, verse 18. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Amen. Temporary suffering, temporary persecution. Dahil pagdating sa huli, wala na yung mga negative things na yan. Amen. Kaya po, makikita po natin dyan. Yung una po is prioritize Christ above all. Secondly, prepare for sacrifices. And third sa last natin is persevere through trials. Last natin sa third point, pero may isa pa po. Kaya yan po yung focus natin. Counting the cost. And then, last point, and conclusion na din natin. As we end this chapter with verses 34 and 35, paki-flash please. Dito po, si Jesus Christ, tinatawag niya yung mga disciples. Ginagawa silang metaphor bilang salt. Ano po ba yung salt na yon? Ano po ba pwedeng gawin ng salt? In the old times, salt, wala po, kaya po, yung ginagawa nila is salt. Ang ginagawa ng salt is pang-preserve, to purify kung may mga germs, and to give flavor. Dapat yun yung focus. Dapat yun yung focus ng disciple bilang followers of Jesus Christ. Jesus wants us to preserve God's word and work, to purify evil by helping and serving others, and bring spiritual flavor in life by being an example to others. Kasi without preservation and flavor, walang silbi din yung faith natin. Punta po tayo sa verse 35. Sabi po dito, it is neither fit for the land nor yet for the dunghill, but men cast it out. Ayun po, doon po muna tayo. It is neither fit for the land nor yet for the dunghill, but men cast it out. Tinatapon lang. Meaning, wala nang silbi. Kasi mahina na yung faith natin. Mahina na yung gawa natin. Yung commitment natin. Nanghihina na tayo. Kaya po, fourth point po natin, and gawing conclusion natin po natin, is consistency in faith. Yeah. Ano pong una makikita natin dyan is preserve your passion. I-keep lang po natin yung relationship natin with God. I-keep our relationship with God strong. Huwag po natin hayaan yung mga distractions sa paligid natin na manghina sa ating faith. Romans 12 verse 11. Romans chapter 12 verse 11. The Bible said, not slothful in business. Fervent in spirit, serving God. Sabi po tayo, huwag tayong maging lazy. Huwag tayong maging tamad. Huwag tayong mapilitan. Dapat pagsuserve sa Panginoon, dapat fervent, excited, enthusiastic tayo pagdating sa ministry na Panginoon. Pag pagsuserve sa Kanya, pagpa-follow sa Kanya, by following His guidance, dapat fervent in spirit, enthusiastic. Right. Amen. Preserve our passion. Dapat i-keep lang natin. Consistent. Keeping His word. Ano pa po? Proclaim the gospel. Purify evil by spreading the word of God. Dapat maging confident tayo. Let's all be bold witness for Christ. Let's not be ashamed of His word, but be confident and let our light shine to others. Matthew 5:16. Matthew chapter 5 verse 16.
Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Kaya po, proclaim natin yung gospel. Huwag tayong mahiya. Salita yan ng Panginoon. Huwag tayong mahiya. Dahil lahat ng sinasabi naman dyan is totoo. Lahat ng mga parables, lahat ng mga life lessons, lahat ng mga binibigay niya ng mga mensahe is totoo. Nangyayari yan sa ating buhay Kristiyano. Right. Hindi lang po proclaim the gospel. Lastly, pursue holiness. Show that a true disciple is different from the world. Follow God first. By following God's word and plan for you, there will be more reward than what you ask. Basta seek lang natin. Sabi po na Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, for all these things shall be added unto you. Kaya po dapat focus lang tayo. Kaya po ito po yung last natin. Consistency in faith bilang conclusion po natin. Amen. We have to focus on God. Yan po yung mga cause. Pero I hope and pray na ito po ay hindi nyo gagawin to bilang bayad, kundi sacrifice. Right. Amen. Ang salvation ay walang bayad. Ang salvation ay libre lang. It depends na sa inyo yan kung paano nyo accept si Jesus Christ. Kaya, that's why we have to show compassion over customers. Choosing humility to lower ourselves and counting the cost, and also lastly, consistency in faith. Amen. I hope and pray na ito po mensahe sa inyo is clear. Let's come to the Lord in prayer. Tayo po yung tumayo. Let's come to the Lord in prayer. Lord and Father, kami po ay nagpapasalamat sa inyo po sa mensahe na inyong binigay sa amin, O Lord, para po mapakinggan ng lugar na ito. We hope and pray na itong mensahe na to ay mapag-bless po ang bawat isa sa nakapakinig at magamit din po namin to sa aming buhay bilang Kristiyano. We hope and pray na ma-share din po namin to sa mga tao po na kailangan ng inyong guidance, ng inyong mensahe sa kanilang buhay. Alam po namin may madami pa pong tao dyan nagki-question sa kanila. Kaya po Panginoon, maraming salamat po sa buhay po namin para po may opportunity kami i-share po nito mga gospel. Let's all keep standing as I call Pastor together. Let's continue in prayer. Habang tayo po yung nakayukot, nakapikit ang ating mga mata, mga kapatid, ay napakaganda po na mensahe po na ibahagi po na ating kapatid na si Preacher Ned. The cause of commitment. Nakita po natin yung kanyang mensahe na kung saan yung una, compassion over customs. Choosing humility, counting the cost, and consistency in faith. Isang bagay na nakita ko dito kapatid na tumibok sa iyong puso't isipan. Totoo po mga kapatid, ang pagtulong po sa kapwa o paglilingkod mga kapatid na hindi lamang po sa araw po na linggo, kundi ang paglilingkod po sa ating Panginoon ay araw-araw. At ang pagtulong po sa kapwa po natin ay hindi tayo dapat nagtatangi, kundi dapat mahalin at tulungan po natin ang bawat isa. At may lapit po ang mga hindi mananampalataya sa ating Panginoon. Kaya sa oras na ito mga batid, nakita po natin, napakaganda po ng mensahe po na ating napakinggan. Na kung saan na ang bawat sa atin ay piliin po natin maging mababa sa harapan po ng Diyos. Kung pipili po tayo ng posisyon, huwag tayo pipili ng posisyon sa taas, na mataas, kundi ang piliin po natin yung mas mababang posisyon. Dahil ang Diyos po ang kanyang itinataas, yung marunong magpakumbaba. At kanyang pinagpapala, yung marunong magpakumbaba. Kaya ngayon sa oras na ito, Panginoon, mga kapatid,
Kung kayo pinagpala po sa mensahe po ng Diyos, hindi na tayo magpapakatagal. Come to the altar. Kaya pasalamatan natin ng Diyos sa mensahe po na i-deliver po ngayon, ipahayag po sa bawat isa po sa atin. Maganda po mga kapatid, na kung saan magkaroon tayong care sa mga tao pong nangangailangan. Challenge po natin yung mga tao po na tingin po nila sa kanilang sarili ay matuwid. And just to serve. Piliin po natin na maglingkod po sa ating Panginoon. Position ourselves low. Prefer others first. Practice selfless giving. Ito mga bagay po na ating po napakinggan. Ito po importante po sa buhay Kristiyano po natin. Na huwag po natin sayangin bawat mga mensahe na ating po napapakinggan. Kundi bagkus, ito ba may apply po sa araw-araw po natin pamumuhay. Ang paglilingkod, pagtulong at pagmamahal ay dapat po manatili po sa ating puso, makita po sa buhay po natin bilang sa tunay na Kristiyano. Sige po, lapit lamang po tayo at pasalamatan ng Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa ibang mensahe na kami po napakinggan ngayong gabi. Thank you for the life of preacher Ned, O God, for using him tonight to bless us, O God, sa aming spiritual na pamumuhay, and to feed us with your words, O God. Truly, O God, na mensahe pong ito ay naman tumatak sa aming mga puso, sa aming mga isipan. Pumapatuloy po namin may apply sa buhay po namin. Kaya pagpalain po ninyo ang aming kapatid na ito, ipong anak, sa preacher net, sa larangan po ng pangaral po ng banal na salita. Kundi to give him courage and wisdom na mula po sa iyo. Upang lalo po siyang maging kagamit-gamit at maging magpapala sa marami pa niya, especially po sa mga kabataan, maging good example po siya. Magkaroon po siya impact po, Panginoon Diyos, sa mga kabataan. Na kung saan, Panginoon Diyos, na ang mga kabataan po namin dito po sa iyong iglesia, tawagin din po niyo sila sa larangan po ng pangangaral. Tulad po ng pagpili, pagtawag po niyo kay Preacher Ned, O God. Magpalain po niyo bawat isa po sa amin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen po. Sige po mga kapatid. God bless po. Mamaya po kamahin po natin ating kapatid po. Ano? So talagang ang napansin ko po sa ating po yung speaker po ngayon, dalawang I po. Inspired and in love. Kaya, sige po mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo para sa ating pong operatory. Sino po yung mag-operatory po rin? Ano po? Lahat po ba? Yung mga Diyos na makaparihan sa lahat. Maraming salamat po. Muli sa gabi nito, ngayon panampan sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po kay Israel ginamit. Salamat po, Panginoon, patuloy sa gamitin. Sana po, ang lahat po namin napakinggan sa gabi nito, Panginoon. Ito po hindi namin narinig, kundi ito yung may pamuhay, may isang puso magamit sa amin. Panginoon, sa harap po, sa buong bagapon, at kung ano po pagpula pagkakasalanan ng going to namin. Kasi sa oras na ito, Panginoon, linalapit po namin ang aming offering. Pagpalain po ito, bibigay kami po ito sa may kakalawak ng aming gawain, Panginoon. Salamat po, ito ang dalangin sa Panginoon at sa Jesus.
nyo ba nung nagtatrabaho pa ako sa Singapore, ang pinakaunang beses na namura ako ng